Sa gitna ng nakakasilaw na mga ilaw at malakas na palakpakan, dapat ay nararamdaman ni Adrian Reyes na siya na ang hari ng mundo. Nasa kanya ang lahat. Ang pangalan niya ay bukambibig ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang proyektong inilulunsad niya ngayong gabi, isang marangyang tore ng mga kondominium, ay ang korona ng kanyang tagumpay. Pero habang hawak niya ang mikropono at ngumingiti sa mga kamera, isang pakiramdam ng kawalan ang bumabalot sa kanya. Isang pamilyar na kabasyuhan na 6 na taon na niyang pilit na tinatabunan ng trabaho at pera. Iginilid niya ang kanyang mga mata sa dagat ng mga taong nakatingin sa kanya. Mga politiko, mga artista, mga kapwa negosyante, lahat sila ay naroon para sa kanya. Ngunit sa isang sulok, malapit sa service area, isang anino ang nahagip ng kanyang paningin. Isang anino na pamilyar. Isang anino na dapat ay matagal nang nabura sa kanyang alaala. Napahinto siya sa gitna ng kanyang talumpati. Ang mga salita ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Doon, sa ilalim ng digaanong maliwanag na ilaw, nakatayo ang isang babaeng nakauniforme ng catering staff. Nakatungo ito, inaayos ang mga baso sa isang tray. Hindi maaari. Ngunit nang bahagya itong umangat ng tingin, tumama ang liwanag sa mukha nito. Tumigil ang paghinga ni Adrian. Ang buong ballroom, kasama ang daan-daang bisita nito, ay biglang naglaho. Tanging ang mukha na yun na lang ang nakikita niya. Kahit pagod. Kahit bahagyang iba ang ayos ng buhok, kahit suot ang simpleng uniforme, kilalang kilala niya ang bawat kurba ng mukha na yon, Liza. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, ang babaeng sumira sa kanya, ang babaeng ipinagpalit siya para sa pera 6 na taon na ang nakalipas. Isang mapait na lasa ang pumuno sa kanyang bibig. Ang tagumpay na nararamdaman niya kanina ay naging abo. Ano ang ginagawa nito dito? Sa lahat ng lugar, bakit sa pinakamahalagang gabi ng kanyang karera pa? Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang kamao. Ang galit na matagal niyang ibinaon ay muling umakyat, mainit at nakakapasong parang lason. And to everyone, thank you. Mabilis niyang tinapos ang talumpati, hindi na alintana ang magulong pagtatapos. Agad niyang ibinigay ang mikropono sa kanyang naguguluhang assistant at bumaba ng entablado. Hindi niya pinansin ang mga taong bumabati sa kanya. Isa lang ang kanyang pakay. Isang direksyon lang ang tinatahak ng kanyang mga paa. Nakita niyang pumasok si Liza sa isang pinto na may nakasulat na staff only. Sinundan niya ito. Ang marangyang ballroom ay napalitan ng isang makitid at medyo madilim na pasilyo. Naabutan niya ito sa isang maliit na stockroom, nag-iisa, habang nilalagay ang tray sa isang mesa. Liza. Ang boses niya ay halos hindi niya nakilala. Malamig, matigas, napatigil ito. Dahan-dahan itong lumingon at sa mga mata nito, nakita ni Adrian ang pagkagulat at takot. Adrian, halos pabulong nitong sabi, "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin. Napayuko ito. Nagtatrabaho? Ano pa ba? Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Adrian. Nagtatrabaho? Dito? Sa event ko? Ito ba ay isang uri ng masamang biro? Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa sahig. Ang pananahimik nito ay lalo lang nagsindi sa kanyang galit. Lumapit siya. Ang anino niya ay bumalot sa maliit nitong katawan. 6 na taon, sabi niya, halos pabulong na. 6 na taon akong nagtataka kung nasaan ka, kung masaya ka ba sa pinili mo. At ngayon, makikita kita rito na nagsisilbi ng inumin. Kinuha niya ang kanyang wallet, dumukot ng isang makapal na pligo ng pera at inilapag iyon sa mesa sa tabi nito. Isang malutong na tunog ang nilikha nito sa katahimikan ng kwarto. "Magkano?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pangiinsulto. "Magkano ang kailangan mo para umalis dito
na ngayon din at wag nang magpakita sa akin kailanman. Sa wakas, tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, wala na ang takot. Napalitan iyon ng apoy. Isang apoy ng galit at nasaktang pride. Dahan-dahan itong kinuha ang pera. Sandaling inisip ni Adrian na tatanggapin nito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, itinulak nito ang pera pabalik sa kanyang dibdib. Ang ilan sa mga papel ay nahulog at kumalat sa sahig. Hindi mabibili ng pera mo ang dignidad ko, sabi nito. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Dignidad? Muli siyang tumawa. Saan ang dignidad noong iniwan mo ako nang walang paalam? Saan ang dignidad noong nalaman kong may iba ka na palang lalaki? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Wala kang alam, Adrian. Wala kang alam sa mga nangyari. Ang alam ko ay ang nakita ko. Sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Ang alam ko ay pinili mo ang pera kaysa sa akin. Tumalikod ito, tila ayaw nang makipagtalo. Tapos na tayo, Adrian. Matagal na. Nagsimula itong maglakad palayo, palabas ng stockroom. Naramdaman ni Adrian ang isang kakaibang kirot. Kahit gaano siya kagalit, may isang bahagi sa kanya na ayaw itong paalisin. Liza, sandali, pero huli na. Nakalabas na ito ng pinto. Susundan sana niya ito nang biglang may dalawang maliliit na boses na tumawag mula sa pasilyo. Mama! Napahinto si Adrian. Mula sa dulo ng pasilyo, tumakbo papalapit kay Liza ang dalawang bata. Isang babae at isang lalaki. Kambal. Siguro mga 6 na taong gulang. Niyakap nila ang mga binti ni Liza. Mama, gutom na po kami, sabi ng batang babae. Nakatayo lang si Adrian sa may pinto, parang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang galit niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming hindi niya maintindihan. Pagkalito, pagkagulat, inakay ni Liza ang dalawang bata palayo sa kanya. Ngunit bago sila tuluyang makaliko, lumingon ang batang lalaki. Tumingin ito ng diretso sa kanya. At sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Adrian Reyes. Ang mga mata, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagkunot ng noo. Ang mukhang iyon ay ang mukhang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Isang perpektong, maliit na kopya ng kanyang sarili. Hindi siya makahinga. Parang may humahabol na demonyo. Ganoon ang pakiramdam ni Liza habang hilahila niya ang dalawang anak palayo sa kumikinang na impyernong iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat ingay sa likuran niya ay parang mga yabag ni Adrian na sumusunod sa kanila. Hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Mama, bakit po tayo umalis? Tanong ni Mia. Ang kanyang munting boses ay puno ng pagtataka. Hindi pa po tapos yung party. Masakit ang ulo ni Mama, anak. Pagsisinungaling niya habang pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang labi. Kailangan na nating umuwi. Sa wakas, narating nila ang labasan. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang namumulang pisngi. Ngunit hindi nito napawi ang apoy ng takot sa kanyang dibdib. Mabilis siyang pumara ng jeepney, isinakay ang mga bata, at umupo sa pinakasulok na bahagi. Yakap-yakap ang mga ito na para bang may gustong umagaw sa kanila. Habang umaandar ang sasakyan, ang mga mararangyang ilaw ng syudad ay dumadaan lang sa kanyang paningin na parang mga mantsa. Ang nasa isip niya lang ay ang mga mata ni Adrian, ang galit, ang sakit, at higit sa lahat, ang pagkagulat ng makita nito, ang mukha ni Leo. Ang lihim na iningatan niya sa loob ng 6 na taon. Ang lihim na isinumpa niyang dadalhin hanggang sa kanyang libingan. Ngayon, nahayag na ito sa isang kisap mata. Mama, sino po yung lalaki kanina? Tanong naman ni Leo na kanina patahimik. Galit po ba siya sa inyo? Napalunok si Liza. Paano niya sasagutin iyon? Hindi anak, dati siyang kaibigan ni Mama. Isang kasinungalingan.
Isa na namang kasinungalingan sa mahabang listahan ng mga kasinungalingan na bumuo sa kanilang buhay. Pagdating nila sa kanilang maliit na inuupahang apartment, mabilis niyang isinara at ikinulong ang pinto. Napasandal siya rito at napapikit. Sinusubukang pakalmahin ang rumaragasang tibok ng kanyang puso. Ang kanilang tahanan ay simple lang, isang sala na nagsisilbi ring kainan at isang maliit na kwarto. Ngunit ito ang kanilang santuwaryo. Isang lugar na pinaghirapan niyang itayo para mapanatiling ligtas ang kanyang mga anak mula sa anino ng kanilang nakaraan. Ngayon, ang anino na yon ay nakahanap na ng paraan para makapasok. Habang pinapanood niyang naglalaro ang mga bata sa sahig, biglang bumalik ang isang alaala. Isang alaala na kasing linaw ng nangyari kanina. Nasa isang malamig at malaking opisina siya. Sa kanyang harapan, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit. Ang buhok ay perpektong nakaayos, si Doña Victoria Reyes. Walang emosyon ang mga mata nito habang inilalapag sa mesa ang isang tseke. "Ito na ang huli nating pag-uusap," sabi ng Donya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Lalayuan mo ang anak ko. Aalis ka sa syudad na ito at hindi ka na magpapakita kailanman. Para sa kapakanan ng anak ko at ng magiging anak mo." Hinawakan ni Liza ang kanyang tiyan na nooy hindi pa halata. May halong takot at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. "Pero mahal po namin ang isa't isa." Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Ang pag-ibig ay hindi makakabili ng magandang kinabukasan. Itinuro nito ang tseke. Ito ang makakagawa nun. Napailing si Liza. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Pinuntahan niya ang kanyang ina, si Aling Nena, na nakahiga sa isang lumang kama sa sulok ng sala. Mahina na ito at may sakit sa puso. "O anak, kararating niyo lang?" Mahinang tanong ni Aling Nena. "Opo." "Nay," sabi ni Liza, hinalikan ito sa noo. "Kumusta po ang pakiramdam ninyo?" Ayos lang," sagot ng matanda. Ngunit alam ni Liza na hindi ito totoo. "Kumusta ang trabaho?" Ngumiti si Liza. Isang pekeng kaman ang ngiti. "Okay lang po, Nay. Maraming bisita kanina." Ayaw na niyang dagdagan pa ang alalahanin ng ina. Sapat nang siya ang pumapasa ng lahat. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, naupo siya sa tabi ng kanilang kama. Hinaplos niya ang buhok ni Mia, pagkatapos ay ang buhok ni Leo. Kamukhang kamukha talaga nito si Adrian. Isang paalala araw-araw ng buhay na tinalikuran niya at ng lalaking pilit niyang kinakalimutan. Ngunit hindi niya pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Kahit mahirap, kahit mag-isa siya, ang dalawang ito ang kanyang lakas. Ang kanyang buhay. "Hindi ko hahayaang saktan niya kayo," bulong niya sa hangin. Isang panata na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hinding-hindi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, yakap ang sarili. Kailangan niyang maghanap ng bagong trabaho. Kailangan nilang lumipat ng tirahan. Kailangan niyang tumakas ulit. Sa gitna ng kanyang mga plano, biglang nag-vibrate ang kanyang luma at gasgas ng cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinabahan siya. Sino naman ang tatawag ng ganitong oras? Kinuha niya ito. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello? Good evening. Is this Miss Liza Villanueva?" Tanong ng isang formal at walang emosyong boses ng babae sa kabilang linya. "Sa sino to?" Nauutal niyang tanong. "I'm the executive assistant of Mr. Adrian Reyes." Pagpapatuloy ng boses. Nanlamig ang buong katawan ni Liza. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. "Ma'am Liza, Sir Adrian Reyes requests a private meeting with you tomorrow. He says it's about your children." Walang tulog. Iyan ang salitang naglalarawan sa gabi ni Adrian. Pagkatapos ng tawag mula sa kanyang assistant,
Ilang oras siyang nakatayo sa harap ng salaming bintana ng kanyang penthouse, hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi naman niya iniinom. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga alitaptap, ngunit para kay Adrian, wala itong kulay. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng batang lalaki sa kanyang isipan. Leo. Narinig niya itong tinawag ng kapatid nito. 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas mula nang umalis si Liza. Ang mga bata ay mukhang 6 na taong gulang. Simple lang ang matematika, ngunit ang resulta ay sumasampal sa kanya ng paulit-ulit. Hindi na niya natiis. Bago pa man sumikat ang araw, tinawagan na niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. "Santos," sabi niya pagkasagot ng tawag, walang anumang pagbati. "May trabaho ako para sa'yo." "Sir Adrian, anong maipaglilingkod ko?" Sagot ng boses sa kabilang linya. Gising na gising agad. "Liza Villanueva, hanapin mo lahat. Saan siya nakatira? Saan siya nagtatrabaho? Sino ang mga kasama niya? Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay niya sa nakalipas na 6 na taon." Utos niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. "At Santos, gawin mong disente." Kinahapunan, habang nasa gitna siya ng isang board meeting na hindi naman niya pinapakinggan, isang text ang pumasok sa kanyang telepono. "Nasa email niyo na po, sir." Santos mabilis siyang nagpaalam sa meeting at nagkulong sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Isang folder na may pangalang Villanueva Liza. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga unang larawan ay nagpakita ng isang masikip at magulong eskinita. Doon nakatira si Liza, sa isang maliit na apartment na halatang luma na. Ang yaman na inakala niyang ipinagpalit sa kanya ni Liza ay wala kahit sa bakas. Sumunod ang listahan ng mga naging trabaho nito. Waitress sa isang karinderya, sales lady sa isang department store, factory worker. Lahat ay mga trabahong mababa ang sahod at panandalian lang. Lalong humigpit ang hawak niya sa mouse. Bakit? Kung mayaman ang lalaking ipinalit sa kanya, bakit ito nagtitiis sa ganitong buhay? At ang huling bahagi ng report ang tuluyang dumurog sa kanya. Medical records. Hindi para kay Liza, kundi para sa ina nito, si Aling Nena. May malubhang sakit sa puso. Ang mga reseta at hospital bills ay nakatambak. Karamihan ay hindi pa nababayaran. At ang pinakamahalagang detalye sa lahat, na naka-highlight pa ni Santos, walang permanenteng presensya ng lalaki sa kanilang tirahan. Walang record ng anumang relasyon o kasal sa nakalipas na 6 na taon. Walang ibang lalaki, walang bagong pamilya. Tanging si Liza, ang kanyang may sakit na ina, at ang 2 bata. Isang malakas na, "Bakit?" ang gustong isigaw ni Adrian, pero walang boses na lumabas sa kanya. Ang galit na inipon niya sa loob ng 6 na taon ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na pagkalito. Kinailangan niyang makausap ito. Ngayon din. Nagkita sila sa isang maliit at simpleng coffee shop malapit sa apartment ni Liza. Malayo sa mga eleganteng restaurant na dati nilang pinupuntahan. Umupo si Liza sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat at pagmamatigas. "Ano na naman ito, Adrian?" Simula niya, walang paligoy-ligoy. Inilapag ni Adrian ang isang folder sa mesa. Nasa loob nito ang mga papeles para sa isang DNA test. "Gusto kong malaman ang totoo," sabi niya. Sinubukang maging kalmado. "May karapatan akong malaman kung sila ay..." Hindi niya matapos ang sasabihin. Tiningnan ni Liza ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Karapatan?" Ulit nito. Ang boses ay may halong pang-uyam. "Wala kang karapatan. Nasaan ka nung nilalagnat sila sa gabi? Nasaan ka nung unang beses silang nagsalita? Nasaan ka noong kailangan ka nila? Iniwan mo ako
Depensa ni Adrian, tumaas na rin ang boses. Pinaniwala mo akong may iba ka na. At naniwala ka naman agad. Sagot nito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha ni Liza ang mga papel. Sa isang iglap, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso. Itinapon niya ang mga konfeti ng papel sa mesa. Hindi ko kailangan ng test para patunayan kung ano ang totoo. Sabi niya, tumayo, at tinalikuran siya. Naiwan si Adrian na nakaupo roon. Pakiramdam niya ay mas talunan pa siya ngayon kaysa noong una niya itong makita. Talo at litong-lito, ang bawat sagot na nahanap niya ay nagbubunga lang ng mas maraming tanong. Habang pauwi, tumunog ang kanyang telepono. Si Santos. Sir, sabi ng investigador, may kakaibang pag-aalinlangan sa boses. May nahanap pa po akong impormasyon tungkol sa litratong nagpapakita di umano na niloloko kayo ni Ma'am Liza 6 na taon na ang nakalilipas. Napatigil si Adrian sa pagmamaneho. Iyon ang ebidensyang sumira sa kanilang dalawa. Isang litrato ni Liza na may kasamang ibang lalaki. Tila masaya. Ano ang tungkol doon? Tanong ni Adrian kinakabahan. Nagbuntong hininga si Santos sa kabilang linya. Sir, kinontak ko ang source ko sa digital forensics. Mukhang peke po ito. Ang pag-uusap nila ni Adrian ay nag-iwan ng isang mabigat na ulap sa isipan ni Liza. Pumasok siya sa kanyang part-time na trabaho sa isang maliit na restaurant kinabukasan na may dalang kaba. Ang kaba na yon ay naging katotohanan nang tawagin siya ng kanyang manager sa opisina. Liza, pasensya ka na, sabi ng manager, isang mabait na lalaki na halatang hindi komportable sa kanyang sasabihin. May tumawag kasi kanina, isang mahalagang tao. Nagreklamo siya tungkol sa nangyari sa event sa Grand Astoria Hotel. Nanlamig ang mga kamay ni Liza, pero wala naman po akong ginawang masama. Alam ko, malungkot na sabi ng manager, pero konektado ang may-ari ng restaurant na ito sa kanila. Ayokong madamay pa ang negosyo. Pasensya na talaga, Liza, pero kailangan kitang tanggalin. Hindi na siya nakipagtalo. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Adrian. Ito siguro ang paraan nito para parusahan siya. Para ipakita kung gaano ito kapangyarihan at kung gaano siya kawalang-wala. Habang naglalakad pa uwi, pasan-pasan niya ang bigat ng buong mundo. Paano na ang bayad sa upa? Ang gamot ni nanay, ang pagkain ng mga anak niya. Bawat hakbang ay parang may nakadagan na semento sa kanyang mga paa. Ang desperasyon ay unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang masigla ang kanyang ina. Anak, may magandang balita. Masayang sabi ni Aling Nena. Tumawag yung ospital. Bayad na raw lahat ng utang natin. May isang anonymous donor daw na nagbayad. Ang bait ng Diyos, anak. Sa halip na matuwa, isang matinding kilabot ang naramdaman ni Liza. Anonymous donor. Alam na niya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone para i-check ang kanyang bank account. Halos wala na itong laman kagabi. Ngunit ngayon, isang malaking halaga ang nakadeposito. Isang halaga na hindi niya kikitain kahit magtrabaho pa siya ng isang buong taon. Isang tao lang ang may kakayahang gawin ito. Hindi ito tulong. Isa itong sampal. Isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Para siyang isang pulubi na tinapunan ng barya. Para siyang isang problema na sinusubukang ayusin ni Adrian gamit ang pera. Ang kahihiyan ay parang apoy na sumunog sa kanyang dibdib. Hindi niya ito tatanggapin. Nagmadali siyang pumunta sa pinakamalapit na bangko at withdraw ang lahat ng perang idineposito. Inilagay niya ito sa isang brown envelope. Sumakay siya ng jeep. Ang isip ay nag-aapoy sa galit. Hindi niya hahayaang tapak-tapakan ni Adrian ang kanyang dignidad ng ganito.
Ang Reyes Corporation Tower ay parang isang halimaw na gawa sa salamin at bakal. Nakatingala siya rito at naramdaman niya kung gaano siya kaliit. Ngunit ang galit niya ay mas malaki kaysa sa kanyang takot. Nilagpasan niya ang security at ang receptionist na sumusubok na pigilan siya. Kailangan kong makausap si Mr. Adrian Reyes, matigas niyang sabi. Dahil sa eskandalong ginagawa niya, walang nagawa ang mga staff kundi hayaan siyang umakyat sa elevator patungo sa opisina ng CEO. Pabalang niyang binuksan ang pinto. Naroon si Adrian, nakaupo sa kanyang malaking mesa, mukhang nagulat sa kanyang pagdating. Liza, anong... Hindi na niya ito pinatapos. Lumakad siya papalapit at malakas na inihagis ang envelope ng pera sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Heto ang pera mo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Hindi ko kailangan ng limos mo. Tumayo si Adrian. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Sinusubukan lang kitang tulungan. Tulungan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Tinanggal mo ako sa trabaho tapos bibigyan mo ako ng pera? Para ano? Para maramdaman mong kontrolado mo ang buhay ko? Para ipamukha sa akin na kaya mong bilhin ang lahat? Hindi ko ginawa yon. Hindi kita ipinatanggal. Giit ni Adrian. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw niya. Hindi na napigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Alam nating pareho na kaya mong gawin ang lahat sa isang pitik lang ng daliri mo. Pero ito ang tatandaan mo, Adrian. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, buong tapang. Hindi ako pulubi, Adrian, at hindi mabibili ng pera mo ang pamilya ko. Pagkasabi niyon, mabilis siyang tumalikod. Ayaw niyang makita ni Adrian ang kanyang tuluyang pag-iyak. Naglakad siya papalabas. Ang bawat hakbang ay mabigat sa sakit at galit. Iniwan niya si Adrian na tulala sa gitna ng kanyang marangyang opisina. Habang naghihintay ng elevator sa lobby, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Naramdaman niyang gumaan ng kaunti ang kanyang dibdib, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Bumukas ang pinto ng isang elevator at mula roon ay lumabas ang isang babaeng hindi niya malilimutan kailanman. Matangkad, elegante, at ang mga mata ay kasing lamig pa rin ng dati. Si Doña Victoria Reyes. Nagkatitigan sila. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa hangin. Nakita ni Liza ang pagkagulat sa mga mata ng Donya na mabilis na napalitan ng isang tinging puno ng pagkamuhi. Pagkatapos, ang mga mata ni Doña Victoria ay dumaan sa kanyang balikat, nakatingin sa may glass entrance ng gusali. Doon, sa labas, naghihintay ang kanyang dalawang anghel, si Leo at Mia. Nakita ni Liza kung paano naningkit ang mga mata ng matandang Reyes, isang kalkuladong tingin na alam niya ang ibig sabihin. Isang bagong laro ang magsisimula. At sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang takot. Naiwan si Adrian na nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang mga salitang binitawan ni Liza ay umuugong pa rin sa kanyang pandinig. Hindi kita ipinatanggal. Sigurado siyang hindi siya nagsisinungaling. Pero kung hindi siya, sino? At bakit? Anong dahilan para lalong idiin sa hirap ang isang babaeng nag-iisa ng nagpapalaki ng dalawang anak? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanya hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Si Santos at ang mga salitang sinabi nito ay nagbigay ng isang nakakakilabot na direksyon sa kanyang mga hinala. Peke. Ang litrato ay peke. Ang ebidensyang sumira sa tiwala niya. Ang ebidensyang naging basihan ng 6 na taon niyang galit. Isang kasinungalingan lang pala ang lahat. Pag-uwi niya sa mansyon ng mga Reyes ng gabing iyon, hindi na siya ang dating Adrian na umalis kaninang umaga. Ang bawat anino sa malaking bahay ay tila may itinatagong lihim. Ang bawat ngiti ng mga katulong ay tila may halong awa. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Doña Victoria, sa dining hall. Nag-ayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ngumiti ito sa kanya.
Isang perpektong ngiti na ngayon ay parang isang maskara sa paningin ni Adrian. "Anak, mabutit nandito ka na," malambing na sabi nito. "Ipinahanda ko ang paborito mong steak." Umupo si Adrian sa hapagkainan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng mga bagay na hindi masabi. Pinagmasdan niya ang kanyang ina. Ang babaeng nag-aruga sa kanya. Ang babaeng nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. Posible kaya nitong gawin ang isang bagay na ganoon kasama? "Ma," simula niya, sinisikap na maging kaswal. "Nagkita kami ni Liza kanina. Napatigil sa pag-aayos ng bulaklak si Doña Victoria. Saglit lang, pero sapat na para makita ni Adrian. Talaga? Ang babaeng iyon. Ano na namang kailangan niya? Pera? Hindi," mariing sabi ni Adrian. Isinauli niya ang perang ipinadala ko. "Ano?" Tumingin ito sa kanya, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Anak, sinabi ko na sa'yo. Mapagmataas ang mga ganyang uri ng tao. Gagamitin nila ang pride nila para makakuha ng mas malaki pa sa'yo. Huwag kang magpapadala sa laro niya." Hindi sumagot si Adrian. Kinuha niya ang kanyang tinidor at kutsilyo. May nagpatanggal sa kanya sa trabaho. Akala niya ako ang may gawa. "Oh, tingnan mo," mabilis na sabi ni Doña Victoria. "Ganyan sila. Laging naghahanap ng masisisi. Baka naman may ginawa siyang mali, kaya siya natanggal. Kilala mo naman ang ugali ng babaeng yan." Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Adrian. Ang bawat salita ng kanyang ina, sa halip na pakalmahin siya, ay lalo lang nagpapatibay sa kanyang duda. "Kilala ko nga ba, Ma?" tanong niya. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa ina. "O baka naman ang kilala ko lang ay ang kwentong sinabi ninyo sa akin?" Natigilan si Doña Victoria. Ang nangiti sa labi nito ay unti-unting nawala. "Adrian, ano bang sinasabi mo? Ginagawa ko lang ang lahat para sa ikabubuti mo." Ang babaeng yan ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali na muntik nang sumira sa lahat ng pinaghirapan natin. Pinilit ni Adrian na ngumiti. "Kumain na po tayo." Tahimik nilang tinapos ang hapunan. Ngunit para kay Adrian, bawat subo ay parang lason. Matapos kumain, nagpaalam siyang aakyat na sa kanyang kwarto. Ngunit hindi yon ang kanyang totoong pakay. Hinintay niyang pumasok sa sariling silid ang ina. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang destinasyon, ang pribadong opisina ni Doña Victoria. Ang lugar na bawal niyang pasukin noong bata pa siya. Ang sentro ng kapangyarihan ng Reyes Empire. Maingat niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Sa loob, ang lahat ay organisado at nasa ayos. Ang amoy ng mamahaling kahoy at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Alam niyang metikulosa ang kanyang ina. Isang file para sa lahat ng bagay. Pumunta siya sa malaking filing cabinet na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mga label. Corporate accounts, real estate, investments. At doon sa pinakadulong drawer, sa ilalim ng personal, nakita niya ito. Isang manipis na folder. Nakasulat sa labas ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Villanueva, Liza. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang folder. Bumalik siya sa mesa, binuksan ang maliit na ilaw, at naupo. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Ang unang papel sa ibabaw ay isang kopya ng litrato. Ang pekeng litrato. Ang litrato ni Liza na masayang nakangiti kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Sa ilalim niyon ay may isa pang dokumento, isang legal na papel, isang non-disclosure agreement. Binasa niya ang mga nakasulat. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat salita. Nakasaad doon na si Liza Villanueva ay kusang loob na pumapayag na putulin ang lahat ng ugnayan kay Adrian Reyes na hindi niya isisiwalat sa kahit kanino
ang tungkol sa anumang personal na relasyon nila. At ang pinakamasakit sa lahat, isang probisyon na nagsasabing isusuko niya ang anumang karapatan sa batang nasa kanyang sinapupunan kapalit ng isang malaking halaga ng pera. Isang halaga na hindi kailanman natanggap ni Liza. Sa ilalim ng papel, nakita niya ang pirma ni Liza, nanginginig at tila pinilit. At sa tabi niyon, ang pirma ng abogado ng kanyang ina. Ito na ang patunay. Ang malamig, brutal, at hindi maikakailang patunay. Ang kanyang ina. Ang sarili niyang ina. Hindi lang nito nilaso ng isip niya laban sa babaeng mahal niya. Ito rin ang nag-orkestra ng lahat. Ito ang nagtulak kay Liza palayo. Ito ang nagkait sa kanya ng karapatang makilala ang kanyang sariling mga anak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang tanging naririnig ni Adrian ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang halo ng galit, sakit, at pagkasuklam ang kumukulo sa loob niya. Ang 6 na taon ng kanyang buhay, ang 6 na taon ng paghihirap ni Liza, lahat ay dahil sa isang laro. Isang maruming laro na nilikha ng reyna ng kanilang pamilya. Isinara niya ang folder. Ang pagmamahal at respeto niya sa kanyang ina ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ngayon, alam na niya. Alam na niya kung sino ang tunay na kalaban. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, alam na rin niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang bigat ng folder sa kanyang kamay ay parang bigat ng 6 na taong pagsisisi. Lumabas si Adrian mula sa mansyon ng mga Reyes bago pa man mag-umaga. Dala ang isang katotohanang sumusunog sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya bumalik sa kanyang opisina. Hindi na niya sinagot ang mga tawag mula sa kanyang mga board member. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang multibilyong pisong kumpanya ay ang pinakahuling bagay sa kanyang isipan. Nagmaneho siya, walang tiyak na direksyon, hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pamilyar na lugar. Ang masikip na eskinita kung saan nakatira si Liza. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa isang sulok kung saan hindi ito gaanong kapansin-pansin. Mula roon, nanatili lang siyang nakaupo, isang tahimik na tagamasid. Nakita niya itong lumabas ng apartment kasama ang mga bata, papunta sa eskwelahan. Nakita niya kung paano nito bitbit ang 2 mabigat na bag habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ngunit nakita rin niya ang determinasyon. Pagbalik nito, nakita niya itong may dalang malaking bayong ng mga labahin. Nagpunta ito sa isang public laundry shop. Nakita niya itong nagbuhat ng mga galon ng tubig. Bawat galaw ni Liza ay isang sampal sa kanya. Ang bawat patak ng pawis nito ay parang asidong tumutunaw sa kanyang puso. Ang perang ipinagyayabang niya, ang kapangyarihang kinokontrol niya, lahat ng yon ay walang silbi. Ang pera niya ang nagtulak dito palayo. Ang pera niya ang naging simbolo ng pangiinsulto. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Tama si Liza. Hindi mabibili ng pera ang pamilya. Itinatayo ito. Pinaghihirapan. Kinabukasan, bumalik siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakakulong sa loob ng kanyang kotse. Ipinark niya ito sa malayo at naglakad papasok sa eskinita. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at maong. Walang bakas ng CEO na si Adrian Reyes. Nakita niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro sa kalye at sa gitna nila, naroon si Leo at si Mia. Napahinto siya. Pinapanood sila mula sa malayo. Ang puso niya ay puno ng isang emosyong hindi niya pa naramdaman dati. Isang halo ng pananabik at takot. Isang sorbetero ang dumaan. Tumutunog ang kanyang maliit na kampana. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Adrian. Lumapit siya sa sorbetero. Manong, magkano po lahat ng paninda niyo? Nagulat ang matandang sorbetero. Ha? Naku sir, marami-rami pa ho ito. Okay lang, bayaran ko na lahat, sabi ni Adrian.
sabay abot ng pera na higit pa sa sapat. Ipamigay niyo po sa lahat ng bata rito. Libre na. Nagliwanag ang mukha ng sorbetero at ng mga bata nang marinig iyon. Nagtakbuhan sila papalapit, naguunahan. Nagtago si Adrian sa isang tabi. Ayaw niyang agawin ang atensyon, ngunit nakita siya ni Mia. May hawak na itong sorbetes, lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay bilog at puno ng kuryosidad. "Tito, kayo po ba ang nagbayad?" tanong nito. Napangiti si Adrian, isang totoong nangiti. Lumuhod siya para magpantay sila. "Sikreto lang natin yon, okay?" Tumango si Mia. Tinitigan siya nito ng mabuti, na para bang sinusuri ang kanyang mukha. "Tito, bakit po kamukha mo si Papa sa picture?" Para siyang sinaksak sa puso. "Picture? May litrato siya sa kanila? Tinutukoy siyang Papa?" Nagkataon lang siguro, no?" Nauutal niyang sagot. "Hoy Mia, huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala." Isang maliit na boses ang sumigaw. Si Leo. Nakatayo ito sa di kalayuan, nakakunot ang noo, hawak ang sariling sorbetes. Ang itsura nito ay parang isang maliit na gwardiya. "Ang pangalan ko ay Adrian," sabi niya. Itinaas ang kamay sa isang magiliw na paraan. "Tito Adrian." Sa mga sumunod na araw, naging pamilyar na ang presensya ni Tito Adrian sa eskinita. Minsan, tutulong siyang magbuhat sa mga matatandang nagpapatulong. Minsan, makikipaglaro siya ng basketball sa mga kabataan. Palagi siyang may dalang merienda para sa mga bata. Hindi niya kinakausap si Liza. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Hahayaan niya itong makita na hindi siya banta, na ang intensyon niya ay iba na. Mula sa bintana ng kanilang apartment, madalas siyang nakikita ni Liza. Nakikita niya si Adrian na nakikipagtawanan sa kanyang mga anak. Nakikita niya kung paano unti-unting nawawala ang pag-iingat ni Leo at kung paano naging komportable si Mia sa presensya nito. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isang bahagi ay nagsasabing, itaboy ito palayo. Ngunit ang isa pang bahagi ay hindi mapigilang makaramdam ng kakaibang kirot. Isang kirot ng what if. Isang hapon, habang naglalaro sila, aksidenteng natapilok si Mia. Umiyak ito ng malakas. Bago pa man makalapit si Liza na tumatakbo mula sa kanilang bahay, naroon na si Adrian. Binuhat nito si Mia ng may pag-iingat, pinapakalma ito. "Shh! Tahan na. Nandito si Tito. Hindi yan malala." Malambing niyang sabi. Nagtagpo ang mga mata nila ni Liza. Sa mga mata nito, nakita niya ang pag-aalala. Ngunit wala na roon ang galit na nakita niya dati. Napalitan iyon ng pagkalito. Naramdaman ni Adrian ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Baka ito na ang tamang paraan. Nang gabing iyon, habang pauwi na siya, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Ang pagod sa katawan niya ay hindi niya alintana. Ang mahalaga ay ang maliliit na hakbang na ginagawa niya. Tumunog ang kanyang telepono, isang numerong hindi niya kilala. "Hello? Good evening. Si Sir Adrian Reyes po ba ito?" Tanong ng isang boses ng lalaki. "Ako po yung may-ari ng apartment na inuupahan ni Liza Villanueva." Napahinto si Adrian. "Bakit po?" Nag-aalangan ang boses ng lalaki. "Naku sir, pasensya na po talaga. May masama po kasi akong balita. May bumili na po kasi ng buong lote kung saan nakatayo yung apartment at pinapaalis na po lahat ng nakatira. Binigyan lang po kami ng 1 linggo para lisanin ang lugar." Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. 1 linggo? Sino naman ang bigla ang bibili sa isang lumang lote? Hindi na niya kailangang magtanong. Alam na niya kung sino. Ang balita mula sa may-ari ng apartment ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa mundo ni Liza. 1 linggo. 7 araw para hanapin ang lilipatan, para iempake ang kanilang buong buhay, para muling tumakas. Sino po? Sino po ang bumili?
Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Hindi ko alam, Hija, sagot ng matanda. Puno ng awa. Isang malaking korporasyon daw. Pasensya na talaga. Korporasyon. Isang salita lang, ngunit sapat na para ituro ang lahat sa iisang direksyon. Doña Victoria Reyes. Hindi nito ginamit ang pera para bilhin siya. Ginamit nito ang pera para wasakin siya. Pumasok siya sa loob ng kanilang maliit na tahanan. Ang dibdib ay parang pinipiga. Paano niya sasabihin ito kay nanay? Paano niya haharapin ang mga anak niya? Anak, anong problema? Tanong ni Aling Nena mula sa higaan. Ang mga mata nito, kahit nanghihina, ay nakakabasa pa rin ng bawat emosyon sa kanyang mukha. Wala po. Nay, pilit ng ngiti ni Liza. May inaasikaso lang po sa labas. Lumapit siya sa ina, hinawakan ng kamay nito na mas malamig kaysa dati. Magpahinga na po kayo. Liza, anak, sabi ni Aling Nena, hinigpitan ng hawak sa kanya. Mag-iingat ka palagi. Huwag mong hayaang apihin kanila. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Liza. Alam ba ng ina niya? May nararamdaman ba ito? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Binitiwan nito ang kanyang kamay at hinawakan ang sariling dibdib. Humihingal ito at ang bawat paghinga ay parang isang pakikibaka. Nanay? Takot na tanong ni Liza. Iyong gamot. Hirap na sabi ng matanda. Nagmamadaling kinuha ni Liza ang gamot at isang basong tubig. Ngunit huli na. Ang kanyang ina ay nawalan na ng malay. Nanay! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong apartment. Lumabas ang mga bata mula sa kwarto. Ang mga mukha ay puno ng takot. Mama, anong nangyari kay Lola? Umiiyak na tanong ni Mia. Ang mga sumunod na sandali ay malabo at puno ng gulo. Ang paghingi niya ng tulong sa mga kapitbahay, ang pagtawag ng ambulansya, ang pag-iiwan niya ng mga umiiyak na anak sa kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya, ang maingay na sirena, ang pagtakbo sa pasilyo ng isang pampublikong ospital na puno ng tao. Ang mundo ni Liza ay gumuho sa isang iglap. Wala na ang trabaho, wala nang tirahan. At ngayon, ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay. Naupo siya sa isang malamig na upuan sa labas ng emergency room. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga nanginginig na palad. Doon, sa gitna ng amoy ng gamot at pag-aalala ng ibang tao, humagulgol siya. Ang lahat ng tapang na inipon niya sa loob ng 6 na taon ay biglang naglaho. Ngayon, siya ay si Liza lang, isang anak na natatakot, isang inang walang magawa, isang babaeng pagod ng lumaban ng mag-isa. Liza? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo sa kanyang harapan si Adrian. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Simpleng t-shirt lang at maong. Ang kanyang mukha ay hindi mukha ng isang CEO, kundi mukha ng isang taong puno ng pag-aalala. Wala nang lakas si Liza para magalit. Wala na siyang lakas para itaboy ito. Tumingin lang siya, ang mga mata ay namumugto at puno ng kawalan ng pag-asa. Walang sinabi si Adrian. Umupo lang ito sa tabi niya. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis ito. At bumalik na may dalang-dalawang baso ng mainit na kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Tinanggap niya ito. Ang init ng baso ay bahagyang nagbigay ng ginhawa sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Magdamag silang nakaupo roon. Hindi sila nag-usap. Hindi kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit o awkwardness. Napalitan iyon ng isang hindi maipaliwanag na pakikiramay. Ang presensya niya sa kauna-unahang pagkakataon ay naging isang angkurang kinakapitan niya sa gitna ng rumaragasang bagyo. Nang ang madilim na gabi ay napalitan na ng maputlang liwanag ng umaga, isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. Ang mukha nito ay seryoso at pagod. Tumayo silang dalawa.
Tumingin ang doktor kay Liza, ang mga mata ay puno ng kalungkutan. "Patawad," sabi nito sa mahinang boses. "Ginawa na namin ang lahat." Gumuho ang mga tuhod ni Liza. Napasigaw siya sa sakit. Sinalo siya ni Adrian bago pa man siya bumagsak sa sahig. Pero, pagpapatuloy ng doktor, stable pa siya sa ngayon. Nagkamalay siya. At mayroon siyang gustong makausap. Muling tumingala si Liza. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Tumingin ang doktor sa kanya at pagkatapos ay kay Adrian. Mayroon siyang huling habilin, sabi ng doktor. Gusto niyang makausap para sa inyong dalawa. Ang bawat hakbang papasok sa silid ay parang isang paglalakbay sa ilalim ng dagat. Mabigat, mabagal. Ang tanging tunog na naririnig ni Liza ay ang mahinang, regular na pag-beep ng makina sa tabi ng kama at ang sarili niyang pinipigilang paghinga. Nakahiga roon ang kanyang ina, si Aling Nena. Mas maputla kaysa dati, mas payat. Ngunit nang magmulat ito ng mata, mayroong kakaibang linaw doon. Isang huling pagsisikap ng kaluluwa para makita ng malinaw ang lahat. Nakatayo si Adrian sa may pintuan, nagbibigay ng espasyo, isang tahimik na anino na puno ng respeto. "Nanak!" Hirap na tawag ni Aling Nena. Ang boses ay mahina at halos walang kulay. Agad na lumapit si Liza, hinawakan ang kamay ng ina. Malamig. "Nay, nandito lang po ako. Huwag po kayong magsalita." Umiling si Aling Nena. Ang mga mata nito ay bumaling kay Adrian. Ikaw, Adrian, lumapit ka." Nag-aalangang lumapit si Adrian sa kabilang panig ng kama. Tiningnan sila ni Aling Nena ng salitan. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Patawad. POV. Adrian, patawad. Ang isang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Adrian. Para kanino ang patawad na iyon? Para sa kanya? Para kay Liza? Nakita niya ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ng matanda. "Liza, anak." Pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay isang pakikibaka. May kasalanan ako sa'yo." "Shh! Nay, wala po." Umiiyak na sagot ni Liza. Nakita ko," sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan na para bang binabalikan ang isang madilim na nakaraan. "Nakita ko ang lahat. 6 na taon na ang nakalipas." Nanlamig si Adrian. Anong nakita nito? Ang pagbabanta sa'yo ng ina ni Adrian. Bulong nito. Napasinghap si Liza. Napatingin ito kay Adrian. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Akala ko, para sa ikabubuti mo." Humahagulgol na, sabi ni Aling Nena. "Bibuntis ka. Wala tayong pera. Natakot ako para sa'yo, anak. Natakot ako sa kung anong kaya nilang gawin." Tumingin ito kay Liza. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pagsisisi. Ako ang nagsabi sa kanya na umalis pag-amin nito. Ako ang nagsabi na tanggapin ang kasunduan para sa kapakanan ng magiging anak mo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang karuwagan ng ina mo. Ang mga salitang yon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Para kay Adrian, iyon na ang huling piraso ng palaisipan. Ang huling pako sa kabaong ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Hindi lang pala ang kanyang ina, pati ang ina ni Liza, sa sobrang takot, ay naging bahagi ng paghihiwalay nila. Isang trahedya na likha ng kapangyarihan at takot. Tiningnan niya si Liza. Ang mukha nito ay blanko, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Parang ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. POV, Liza, hindi. Hindi totoo. Ang ina niya? Ang kakampi niya? Hindi. Nay, hindi po. Paulit-ulit niyang sinasabi na para bang ang pagtanggi niya ay kayang baguhin ang katotohanan. Ngumiti si Aling Nena, isang malungkot at pagod na ngiti.
Itinaas nito ang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ni Liza. Mamahal na mahal kita, anak. At kayong mga apo ko, maging matatag ka. Pagkatapos, ang kamay nito ay unti-unting bumagsak. Ang mahinang pagbip ng makina ay napalitan ng isang mahaba at walang katapusang tunog. Isang tunog na pumuno sa buong silid. Isang tunog na bumasag sa puso ni Liza. Nanay, katahimikan. Nanay, ang mga nurse ay pumasok. May mga sinasabi sila, ngunit hindi na marinig ni Liza. Ang kanyang mundo ay naging tahimik. Nakatitig lang siya sa payapang mukha ng kanyang ina. Ang huling ngiti ay nakatatak pa rin doon. Tapos na. Ang kanyang ilaw, ang kanyang lakas, ang kanyang huling kakampi. Wala na. Naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang mga tuhod, isang sigaw na puno ng sakit at pagkawala ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na naglalaman ng 6 na taon ng pagtitiis, ng pag-iisa, ng pagsasakripisyo. Gumuho siya. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa sahig, 2 malakas na bisig ang sumalo sa kanya. Isang init na pamilyar. Isang amoy na matagal na niyang kinalimutan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Adrian. At doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, sa harap ng pintuan ng kamatayan, humagulgol siya ng humagulgol. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Wala ng pride, wala ng galit, tanging puro, dalisay na sakit na lang ang natira. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na mahahabang taon, hinayaan niyang may ibang tao na damayan siya sa kanyang pagdadalamhati. Yakap-yakap siya ni Adrian, hinahayaan siyang ilabas ang lahat. Walang salita. Tanging ang marahang paghaplos nito sa kanyang likod at ang tibok ng puso nito na naririnig niya sa kanyang tainga. Isang tibok na nangangako ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Adrian. Hindi niya ito pinansin, ngunit naramdaman niya ang pagtigas ng katawan nito. Dahan-dahan siyang humiwalay para tingnan kung ano yon. Nakita niya ang screen ng telepono ni Adrian. Isang text message mula sa isang pangalang nagpatigil sa kanyang paghinga, Doña Victoria. Ang mensahe ay maikli at puno ng lamig. I heard about the old woman. It's for the best. Now, come home. We need to discuss your wedding with the senator's daughter. Ang huling hibla ng kalungkutan sa puso ni Adrian ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Para sa ikabubuti, ang pagkamatay ng isang taong pinahirapan nila ay para sa ikabubuti at ang kasal. Sa gitna ng lahat ng ito, iyon pa rin ang iniisip ng kanyang ina. Hinigpitan niya ang yakap kay Liza na para bang gusto niya itong protektahan mula sa lason na dala ng sarili niyang pamilya. Tumingala si Liza sa kanya. Ang mga mata nito ay namumugto ngunit may bagong liwanag, isang liwanag ng pagkaunawa. Nakita nito ang mensahe, nakita nito ang galit sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang trahedya, naintindihan nilang pareho. Ang kanilang tunay na kalaban ay hindi ang nakaraan. Ito ay ang babaeng nag-aabang sa mansyon. Dahan-dahang humiwalay si Adrian sa pagkakayakap. Tinitigan niya si Liza. Ang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Tapusin na natin ito, sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. Para sa'yo, para sa mga bata, at para sa alaala ng nanay mo. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Reyes ay mabilis at puno ng tensyon. Bawat kanto, bawat pulang ilaw ay nagpapataas lang ng apoy na nag-aalab sa loob ni Adrian. Iniwan niya si Liza sa ospital kasama ang isang pinagkakatiwalaang kaibigan para asikasuhin ang mga papeles. Ipinangako niyang babalik siya. Ngunit bago iyon, mayroon siyang isang demonyong kailangang harapin. Pabalang niyang ipinarada ang kotse sa harap ng malaking pinto ng mansyon. Hindi na niya hinintay ang valet. Naglakad siya papasok
Ang bawat hakbang ay mabigat at may tunog ng kapahamakan. Nadatnan niya si Doña Victoria sa sala, nakaupo sa paborito nitong silya, kalmadong umiinom ng tsaa, na para bang isang ordinaryong araw lang. "Adrian, anak, mabutit umuwi ka na," sabi nito. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. "Tumawag na ang pamilya ni Senator Alvarez. Kailangan na nating i-finalize ang mga detalye ng..." "Itigil niyo na yan, ma." Ang boses ni Adrian ay malamig at walang emosyon. Napahinto si Doña Victoria. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. At sa mga mata ng kanyang anak, nakita nito ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Hindi takot, hindi paggalang, kundi pagkasuklam. Dahan-dahan siyang lumapit. Mula sa loob ng kanyang jacket, kinuha niya ang manipis na folder na may pangalang Villanueva, Liza. Inihagis niya ito sa mesang salamin sa pagitan nila. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. 6 na taon, sabi ni Adrian. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. 6 na taon ninyong itinago sa akin ang katotohanan. 6 na taon ninyong ipinagkait sa akin ang aking mga anak. Binuksan ni Doña Victoria ang folder. Nakita nito ang mga dokumento, ang litrato, ang kasunduan. Ngunit walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi sa mukha nito. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang pumalit. "Ginawa ko lang kung anong nararapat," matigas na sabi nito. "Iniligtas kita mula sa isang malaking pagkakamali." Pagkakamali? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Adrian. Ang mahalin siya ay pagkakamali? Ang magkaroon ng mga anak ay pagkakamali? Hindi, ma. Ang pagkakamali ay ang pinaniwalaan ko kayo. Ang pagkakamali ay ang hinayaan kong kontrolin ninyo ang buhay ko. Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang postura ay puno pa rin ng awtoridad. At ano ang napalala mo sa kanya? Kahirapan. Isang babaeng walang maipagmamalaki. Paano niya palalakihin ang mga tagapagmana ng mga Reyes sa isang barong-barong? Mas gugustuhin ko pang palakihin ang mga anak ko sa isang barong-barong na puno ng pagmamahal kaysa sa isang mansyon na puno ng kasinungalingan. Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. "Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob," ganti ng Donya. "Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng ito, ang kapangyarihan, ang pangalan. Lahat ng iyan ay dahil sa akin. At lahat din ng yan ay handa kong talikuran," sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay biglang kumalma, ngunit mas may bigat. "Simula ngayon, wala na kayong kapangyarihan sa akin. Hindi na ako ang CEO ng kumpanyang ito. Hindi na ako ang tagapagmana ninyo." Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot dito. Ang takot na mawala ang kontrol. "Wala kang mapapala, Adrian. Babalik ka rin dito. Luluhod ka sa harapan ko at hihingi ng tulong." Umiling si Adrian. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi na po. Dahil natagpuan ko na ang yaman na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ninyo." Tinalikuran niya ito. Bawat hakbang palayo ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena na matagal nang nakagapos sa kanyang mga paa. "Adrian!" Ang desperadong sigaw ng kanyang ina sa likuran niya. "Bumalik ka rito! Adrian!" Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, palabas ng malaking pinto ng mansyon na dati niyang tinawag na tahanan. Sa kanyang paglabas, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang hangin, isang hangin ng kalayaan. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito palayo. Habang tinitingnan niya ang mansyon mula sa kanyang rearview mirror, alam niyang hindi na siya babalik. Tapos na ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ngunit may isa pang pag-uusap na kailangan niyang harapin. Ang pinakamahalaga sa lahat. Nagmaneho siya papunta sa pansamantalang tinutuluyan ni Liza. Isang maliit na apartment na inayos ng kaibigan nito. Huminto siya sa harap ng pinto.
Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kanyang puso. Kinatok niya ang pinto. Alam niyang ang susunod na mga salita na kanyang bibitawan ay ang magdidikta ng kanyang kinabukasan, ang pag-amin sa kanyang mga anak. Lumipas ang ilang araw sa isang malabong ulap ng pagluluksa. Ang libing ni Aling Nena ay simple, ngunit puno ng dignidad. Si Adrian ang umasikaso sa lahat, ngunit ginawa niya ito sa paraang hindi nakakainsulto. Nandoon siya hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang kaibigan, isang suporta. Ngayon, sa pansamantalang apartment na tinutuluyan nila, ang katahimikan ay may dalang bigat. Nakaupo si Liza sa may bintana. Pinapanood ang kanyang mga anak na naglalaro sa sahig kasama si Adrian. Hindi na ito si Tito Adrian. Sa mga nagdaang araw, naging bahagi na siya ng kanilang maliit na mundo. Siya ang bumibili ng pagkain. Siya ang nagbabasa ng kwento bago matulog. Siya ang matiyagang sumasagot sa walang katapusang mga tanong ni Leo at Mia. At sa bawat pagkakataon, nakikita ni Liza ang isang Adrian na hindi niya kailanman nakilala. Isang Adrian na walang yaman, walang kapangyarihan, tanging isang pusong puno ng pagsisisi at pananabik. Lumapit si Adrian sa kanya. Okay ka lang? Mahina niyang tanong. Tumango si Liza. Sila, kailangan na nilang malaman ang totoo. Tumingin si Adrian sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at takot. Handa ka na ba? Hindi. Tapat na sagot ni Liza. Pero kailangan. Para sa kanila. Para matapos na ang lahat ng kasinungalingan. Huminga ng malalim si Adrian. Tumango ito. Tinawag nila ang mga bata. Naupo silang apat sa sahig, gumawa ng isang maliit na bilog. Ang tensyon sa loob ng kwarto ay halos nahihipo. Tumingin si Adrian kina Leo at Mia. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumabara. Leo, Mia, simula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kilala niyo ako bilang si Tito Adrian, di ba? Tumango ang dalawang bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad. May kailangan akong sabihin sa inyo. Isang bagay na dapat ay matagal ko nang sinabi. Pagpapatuloy niya. Tumingin siya kay Liza na nagbigay sa kanya ng isang maliit, nagpapalakas loob na tango. Muling hinarap ni Adrian ang mga bata. Lumuhod siya sa kanilang harapan para maging kapantay ng kanilang mga mata. Ang CEO na dating nagpapatakbo ng isang imperyo ay ngayon ay nakaluhod sa sahig ng isang simpleng apartment. Ako? Sabi niya. Huminto sandali para lunukin ang hiya at sakit. Ako ang papa ninyo. Katahimikan. Si Mia ang unang nagsalita. Ang kanyang maliit na boses ay bumasag sa katahimikan. Kayo po ang papa namin sa picture. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Adrian. Tumango siya. Oo, anak. Ako nga. Si Leo naman ay nanatiling tahimik. Nakatitig lang ito kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay seryoso na para bang sinusuri ang bawat salita, ang bawat emosyon sa mukha nito. I'm so sorry kung wala ako sa tabi ninyo noon, sabi ni Adrian. Ang boses ay basag na. Napakalaki ng pagkakamali ko. Pero pangako, simula ngayon, hindi na ako aalis. Palagi na akong nandito para sa inyo. Sa wakas, nagsalita si Leo. Ang tanong niya ay, simple lang, ngunit iyon ang pinakamahalaga sa lahat. So, hindi ka na aalis dito, Papa? Ang simpleng tanong na yon ang tuluyang nagpaguho sa depensa ni Adrian. Humagulgol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na paghagulgol ng isang lalaking sa wakas ay pinakawalan na ang 6 na taon ng sakit at pangungulila. Tumango lang siya, hindi na makapagsalita. Nakita ni Mia ang pag-iyak nito. Tumayo ito, lumapit, at niyakap ang leeg ni Adrian. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo na rin si Leo
at sumali sa yakap. 3 tao, magkakayakap sa gitna ng sahig, isang amang umiiyak, at 2 anak na nagbibigay ng kapatawaran sa paraang sila lang ang nakakaalam. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Liza ang lahat. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang kanyang pamilya ay nagsisimula ng mabuo. Lumipas pa ang ilang araw ng payapang paghilom, ngunit alam ni Liza na ang bawat katahimikan ay may katapusan. Isang umaga, may dumating na sulat, isang formal na sobre na may magarang letterhead. Hindi ito para kay Adrian, para sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Mula ito sa isang law firm. Dear Ms. Villanueva, this is to formally inform you that our client, Mrs. Victoria Reyes, would like to request a private meeting with you at your earliest convenience. The agenda of the meeting is to discuss the future and welfare of her grandchildren, Leo and Mia Reyes. Pinagmasdan ni Adrian ang sobre sa nanginginig na kamay ni Liza. Ang magarang letterhead ng law firm ay parang isang laso na gumagapang sa kanilang munting apartment, isang paalala ng isang mundong pilit na nilang tinatalikuran. Gusto niyang pag-usapan ang kinabukasan ng mga apo niya. Basag ni Liza sa katahimikan. Ang boses ay walang emosyon, ngunit nakita ni Adrian ang takot sa likod ng mga mata nito. Ang takot na baka sa isang iglap, ang kapayapaang unti-unti nilang binubuo ay muling bawiin sa kanila. Kinuha ni Adrian ang sulat mula sa kamay nito. Binasa niya ang bawat salita. At sa bawat salita, isang pamilyar na galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito ang dating mapusok na galit. Ito ay isang malamig at matatag na galit. Ang galit ng isang ama at isang asawang handang protektahan ang kanyang pamilya. Hindi siya titigil. Bulong ni Liza, napayuko. Gagamitin niya ang pera, ang kapangyarihan. Gagamitin niya ang mga bata. Hinawakan ni Adrian ang baba nito at marahang itinaas para magkatinginan sila. Liza, tumingin ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Tapos na ang laro niya dahil hindi na tayo mga pyesa sa kanyang chessboard. Kinuha niya ang sulat, pinunit ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit ulit hanggang sa maging maliliit na piraso. Hinayaan niyang mahulog ang mga ito sa basurahan. Hindi tayo pupunta, deklara niya. Pero paano kung... Walang paano kung, putol ni Adrian. Ang kinabukasan ni Leo at Mia ay desisyon nating dalawa. At wala nang kahit sinong makikialam doon, lalo na siya. Sa mga mata ni Liza, nakita ni Adrian ang pag-aalinlangan na unti-unting napapalitan ng determinasyon. Ito ang unang pagkakataon na mayroon siyang kakampi sa laban na ito. Hindi na siya nag-iisa. Tumango ito, isang halos hindi mapansing galaw. Ngunit para kay Adrian, iyon na ang pinakamalakas na oo na narinig niya. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng bagong barnis na kahoy at pintura ay humahalo sa amoy ng nilulutong sinigang. Iyon ang amoy ng kanilang bagong tahanan. Isang maliit na bahay na inuupahan nila sa isang tahimik na subdivision. Malayo sa gulo ng eskinita, ngunit mas malayo pa sa malamig na karangyaan ng mansyon. Nakatayo si Adrian sa sala, pawisan, habang tinutulungan si Leo na buuin ang isang diorama para sa school project nito. Hindi na siya ang CEO na nakaupo sa isang silyang gawa sa leather. Ang kanyang mga kamay ay may kalyo na mula sa pagbubuhat ng mga hollow blocks at paghawak ng mga plano para sa sarili niyang maliit na construction firm. Sa isang sulok, sa may lamesa, seryosong nag-aaral si Liza na papalibutan ng mga libro. Malapit na ang finals niya. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa mag-ama
at isang ngiti ang gumuguhit sa kanyang mga labi. Papa, dapat po ba nating pinturahan ng blue ang bubong? Tanong ni Leo. Magandang ideya yan, sagot ni Adrian. Para kapag tiningnan mo mula sa itaas, parang kalangitan. Lumapit si Mia, may dalang isang libro ng fairy tale. Papa, basahin mo po ulit, to para sa akin. Mamaya anak, ha? Tinatapos lang namin tong bahay ni kuya mo, malambing na sabi ni Adrian. Ang bahay na yan ay para sa pamilya ng mga langgam. Seryosong sabi ni Leo. Napatawa si Adrian. Tama. At bawat pamilya, kahit pamilya pa ng mga langgam, ay kailangan ng isang matibay na tahanan. Nang gabing iyon, matapos nilang patulugin ang mga bata, naupo sila ni Liza sa maliit na balkonahe sa labas, naghahati sa isang tasa ng kape. Tahimik nilang pinanood ang mga bituin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Ito ay komportable, puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Tumawag kanina ang abogado ko, basag ni Adrian sa katahimikan. Pumayag na si Mama. Ang lahat ng mana ko ay opisyal nang inilipat sa isang foundation. Tumingin sa kanya si Liza, ang mga mata ay nagtatanong. Hindi ko kailangan ng pera niya, Liza, sabi ni Adrian. Ang kailangan ko ay narito na. Tinitigan niya ito. Ang babaeng minahal niya, sinaktan. At ngayon, ay muling minamahal ng tama. Hindi pa perpekto ang lahat, Liza. Pag-amin niya, ang boses ay puno ng katapatan. Marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pa akong kailangang patunayan sa'yo. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit. Totoo. Pero gusto kong ipagpatuloy ang pagbuo nito. Kasama ka. Kasama sina Leo at Mia. Gusto kong bumuo ng isang tunay na tahanan kasama mo. Pakakasalan mo ba ako ulit, Liza? Hindi dahil sa pangalan, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkakataong ito. Gagawin na natin ito ng tama. Tumulo ang mga luha sa mata ni Liza, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kalungkutan. Ito ay luha ng kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isang tango na nagsasabi ng lahat. Niyakap siya ni Adrian sa ilalim ng tahimik na langit. Sa isang simpleng balkonahe, ang dalawang nasirang puso ay sa wakas ay muling nabuo. Hindi bilang dalawang piraso na pinagdikit, kundi bilang isang bago at mas matibay na kabuuan. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi na matatagpuan sa loob ng isang vault, kundi sa yakap ng isang pamilya.